Sige po, tayo po ay magsimula na sa atin pong pagsamba ngayong gabi. Yan mga bata, tahimik muna kayo. Lahat ng mga bata, maupo. Sige po tayo manalangin. Dakila naming Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Muli po kaming harap sa iyo sa lugar po na ito. Samahan niyo nawa kami, Panginoong, muli sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po ang manguna sa amin at kami po ay muli pagpalain sa gabing ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na amin pong Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Amen. Let us worship the Lord in spirit and in truth. Awitin po natin ang sanctuary habang sinisindihan po yung ating mga kandila sa Lord, prepare me, be a sanctuary, pure and holy, right and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me. Lord, prepare me, be a sanctuary, pure and holy, right and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Tayo po tayo lahat. Lord, prepare me, be a sanctuary, pure and holy, right and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Praise the Lord, O my soul, and all that is within me. Praise His holy name. Exalt His name, our Lord and our Redeemer. Manatili po tayo nakatayo. Awitin po natin ang Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior brings. Let all their songs employ. While fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations true. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Tayo pong lahat ay manalangin, dakila naming Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa banal na araw na ito, Panginoon, na ipinagkaloob at pinagkatiwala mo sa buhay ng bawat isa po sa amin mula pa kaninang umaga
nung kami po ay nagising, O Diyos, hanggang sa paglubog ng araw at sa mga sandaling ito. Maraming salamat sapagkat nakita namin at napatunayan na mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang iyong kabutihan ay ipinamalas mo sa amin, Panginoon. Kaya po ang panawagan mo sa aming lahat mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang iyong pangalan ay aming parangalan at papurihan. Maraming salamat dahil buhay kami, taglay namin ang kalakasan sa buong maghapon po na ito. Pinagpala mo kami, Panginoon, iningatan mo kami sa lahat ng aming mga ginawa, sa lahat ng aming mga pinuntahan, sa lahat ng aming mga ikinilos, dakilang Diyos. At sa gabi nga pong ito, Panginoon, muli namin magagamit ang amin pong mga buhay upang parangalan ka at purihin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Nawa po ang puso namin sa gabing ito, Diyos, ay makapagbigay ng papuri at pasasalamat nawa sa iyong dakila at banal na pangalan, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Kaya dinadalangin ko, Panginoong Diyos, na kami po ay muling katagpuin mo sa gabing ito. Kausapin, Panginoon. Bigyan ng mga impormasyon sa pamamagitan ng mga salita mo na aming maririnig at higit sa lahat, O Diyos, magbigay ito sa amin ng transformasyon, Panginoon, upang patuloy na sa bawat araw ng amin pong mga buhay, mabago ang aming pong puso, mabago ang aming isipan, at patuloy na maparangalan ka namin, dakilang Diyos. Pagpalain mo kaming lahat, maging ang iyong anak na gagamitin sa gabing ito, Panginoon, na magsasalita at maghahatid sa amin ng inyo pong mga mensahe, dakilang Diyos. Aming Ama, anuman po ang aming nagawang pagkukulang sa buong maghapon, muli po kami po ay humingi ng inyong paglilinis at pagpapatawad. Patawarin niyo nawa kami, Panginoon, katulad din po ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala at nagkulang din po sa amin. Ito po ang aming pagsamo at pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Pwede na po tayo maupo sa presensya ng Panginoon. Good evening po sa ating lahat. This is last day ng atin pong simbang gabi at bukas po ay magsasama-sama ulit tayo at 4 p.m. para naman po sa atin pong Christmas party, mga kapatid ko. No? So, let us praise God po dahil patuloy tayo na bless ng Panginoon. Yan. And gusto kong kuhanin po ito bago yung isang part ng atin pong liturgy ngayong gabi, na pasalamatan ang lahat po ng nakibahagi, tumulong, nag-share, no? Nagpagod para po maging matagumpay ang gawain na ito para sa atin pong Panginoong Diyos. Pwede po ba nating palakpakan din yung ating mga sarili? Yan. Ano po? At palakpakan din po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Sapagkat kung hindi tayo pinatnubayan naman ng Panginoong Diyos, ay hindi natin magagawa ng matagumpay ang mga gabing pagsamba na atin pong nagawa na at ginagawa pa sa gabi pong ito. Kaya salamat po sa bawat isa na nag-share, nakibahagi para maging matagumpay po ito. Nawa po, patuloy kayo na katagpuin, pagpalain ng atin pong Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. And i-advance na po namin, maraming salamat sa mga tutulong po ulit bukas na magpiprepare para po sa atin pong Christmas program. Magkita-kita po ulit tayo bukas at 4 p.m. Ano po, para hindi po tayo masyadong gabihin. No, I believe all is set naman na po ata. No, ang mga bata ay okay na, ano? Teacher Rio, siyempre, okay na rin po kaming mga men. No? Kahit minsan lang kami nag-practice, alam niyo po, magagaling yung mga men. No? At makikita nyo kung gaano kami kagaling sumayaw sa bukas. Yan. And ang young adults po natin, I don't know kung may practice po kayo mamaya, ano po, para hindi na po kayo mag-practice bukas sana, makapagpahinga, maging yung mga women po natin, yung mga adult women po natin. Para bukas po, preparation na lang po lahat, mag-beauty rest na tayo, magpahinga, no? Bago yung atin pong Christmas program. Yan, ng 4 p.m. Okay po?
mamaya din po ata yung bunutan ng mga young adults. Tama po ba ako? At nakapagbunot-bunot na din po ba yung mga adults? Hindi pa. Ano po ba ang inyong system? By number po sa adults. By number din po sa young adults. Ganon din po ba? O, pag-usapan nyo na po mamaya. No, sa bagay, kung by number, okay lang din naman po. Bibili tayo ng mga pang-unisex na mga pang-regalo. Okay po? Yan. Tapos, mga kapatid ko, gusto ko lang pong i-announce kasi meron pa yung mga undistributed gifts po natin noong Sunday, doon po sa mga wala rito. Please claim it na po. Kasi halos lahat naman po tayo, lahat po tayo actually, ay nabigyan. Meron pa po ritong mga nandito sa likod. I-check po natin mamaya sino-sino yung mga hindi pa po nabigyan noong Sunday dahil yung iba po wala naman sila noong Sunday. Ano po, kuhanin nyo na po ito mamaya after po ng pagsamba. Tapos meron pa po tayong mga ukay-ukay dito po sa gilid. Ubusin nyo na po yan. No? Kumuha na kayo. Kung hindi po para sa inyo, po pwedeng para sa iba. Okay po, kung may mga bata, ikuhanan nyo na yung mga batang kakilala po ninyo. O kaya yung mga iba po, pwede nyo nang ikuhanan, ibigay nyo po sa kanila. Ubusin na po natin yan, iuwi na po sa ating mga tahanan. Ano po? Para matanggal na po dyan, bukas po, lalagyan naman natin yan ng mga gifts po natin na nadadalhin. Okay po ba? No? Well prepared naman na po ata yung atin pong pagkain para bukas. Salamat po sa patuloy na buhay na nag-i-exceed ng yearly na food po natin every year. Yan. So purihin po natin ang atin pong Panginoong Diyos. Sige po, dakoy na po natin ang testimony hour. Huling gabi na po natin para po sa pagbabahagi ng kabutihan ng Panginoong Diyos sa simbang gabi na ito. No? Baka meron pa pong gustong mag-share ng goodness and grace ng Lord sa buhay po niya o sa family niya o mga karanasan niya sa mga nagdaang mga araw. Halina po kayo. Ito na po ang huling gabi sa simbang gabi po natin na pwede nating ibahagi yung goodness and grace ng Panginoong Diyos sa atin pong mga buhay. Meron po ba? At least 2 ulit o more kung marami po ang gustong magsalita ngayong gabi. Anyone? Na gustong mag-share ng goodness ng Lord? Meron po ba? May kayon, kakabsat. Si Chairbeck daw po. Sige. Hello. So, good evening po sa ating lahat. Gusto ko lang i-share at i-appreciate ang Panginoon sa pagliligtas niya po sa buhay ko sa 4 na aksidente ng buhay ko. Naging minor siya dahil mabuti ang Panginoon sa buhay ng mga tao na patuloy na naglilingkod sa Kanya. So, di ba pag nakagawa tayo ng tulong, minsan pag nakikita tayo, na-appreciate nila. Sasabihin nila sa'yo na, uy, thank you kasi sa dinami-dami ng nilapitan ko, ikaw lang ang tumulong sa akin. Yung parang ganon, madami akong kaibigan, kapamilya, kamag-anak, pero ikaw lang yung tumulong sa akin. So, sa gabing ito, gusto kong i-appreciate din ang Panginoon sa ginawa niyang pagliligtas sa akin kahit matagal na. It was December 24, 2017, yung unang aksidente na nangyari sa buhay ko. Dito po sa may Samang Falls, kung nakapunta na po kayo doon sa may crossing. So, galing po ako that time ng Anda.
maghahatid ng Noche Buena ni mama ko kasi every year po kasi doon sa Anda, giver po yung mga politika doon, mga politicians, mga councilor, kahit yung mga kagawad lang, nagbibigay sila ng mga salad, spaghetti, ganyan. Kaya naiipon yung mga Noche Buena package dun sa dorm namin at inaasahan na rin yearly ni mama na magdadala ako ng mga panghanda niya rin ng 24. Umaga po yan ng 24. Sakto naman si pastor noon, pupunta siya ng Dagupan. And then dahil nga makatatay nga ni si Shikay na, lagi siyang sumasama kay papa niya. So praise God din kasi sumama siya sa Dagupan. So sabi ni pastor, antayin mo na kami ni Pay, sabay na tayo pauwi dun sa Grande, sabi niya. Sige, sabi ko naman. Tapos nung hindi na ako nakapag-antay, nag-decide na ako na umalis doon sa Anda. And then nung nandun na nga po ako sa may Sampaloc, nakita ko pa lang, malayo pa lang ako, nakita ko na marami ng mga sasakyan na nagsitigil, marami na ring tao. So alam ko na meron na unang aksidente, kaya medyo nagminor ako ng takbo. And then nung papalapit na ako sa may crossing ng Samang, syempre nga chismoso yung kaaksidentehan ko. Siguro hindi niya napansin na paparating na ako. Kasi siguro nakatingin siya sa mga tao. Hindi ko na po naiiwas yung hindi ko na naisip na ipreno pa. So, kinabig ko na lang po siya. Pero natamaan pa rin yung bandang likod ng gulong niya. So, nung pagkabunggo ko po sa kanya, ang sabi po ng iba, tumilapon po ako, tapos yung iba lumipad. Kasi nung pagkabunggo nga po, yung motor ko, nadaganan na yung motor ng lalaki, tapos yung lalaki hindi na rin po siya nakatayo. So ako lang po ang lumipad daw. Tapos nung pagkalipad ko, siguro lumipad nga, tapos nung pagkababa ko, tumayo po ako agad kasi highway nga po yun, maraming sasakyan. Kaya dali-dali din po ako na tumayo. Tapos yung una kong napansin, wala yung sapatos ko. Kasi nakasapatos lang po ako noon, hindi pa uso yung helmet, 2017. Tapos, hindi hanap kong ganito. Pero wala dun sa may kalsada. And then may nag-abot na sa kabilang daan yung sapatos ko. Paano nangyari yun? Sabi ko, so siguro totoo nga na lumipad. Yung kasi sa akin talagang tumilapon ako. Medyo malayo siguro doon kay San Rex na mga ganyan. Tapos, nung sa lakas ng impact po, yung dalawang tinidor, di ba po yung dalawang tinidor sa harapan, hindi basta-basta po yun na napipiklo. Yung tinidor po na bakal, napiklo po yun, hindi na may drive yung motor ko, kaya binuhat po nila yon doon sa may taas na ng Samang. Tapos sabi nila sa akin, anong nararamdaman mo ning? Sabi nila, ipapadoktor ka nung itong nakabunggo sa'yo, sabi niya. Sabi ko naman kasi Apo, kuya, wala naman po akong nararamdaman. Sabi ko, kahit galos, tignan natin, baka may galos ka, sabi nila. Tingin ko naman, wala naman po. Nagninervyos ka ba, Neng? Hindi naman po, kuya, kasi Apo, wala naman po talaga akong nararamdaman. Tapos sabi niya, nagdirigat ang saon, tanom. Tapos, nung sabi ko, wala nga po kuya talaga, promise. Sige na sabihin mo para makapag siya ng gamot. Ganyan, kung masakit yung katawan mo, o di inom ka ng gamot, sabi niya. Sabi ko, wala po talaga kuya, sabi ko. Tapos sabi nung iba, baka nagninervyos lang yan. Sige baka kinabukasan mo pa yan mararamdaman, sabi nila. Baka nga po, sabi ko naman. Kasi Apo naman, wala naman akong naramdaman nung kinabukasan na ng 25. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Tapos, sakto naman na yung kabungguan ko po ay wala ding lisensya, parehas kami. Kasi kung nagkataon na may lisensya siya, ako pa rin ang sasagot sa mga motor namin na nasira, parang gano'n. So, salamat sa Panginoon sa unang aksidente ng buhay ko na naranasan kong na-aksidente, pero wala man lang akong galos, wala akong maramdaman na kahit So, niyakap ako ng Panginoon nung time na yon. Kaya gusto ko siyang i-appreciate ngayon. Alam niyo po kung anong masakit?
yung tinawagan ko si pastor. Ay, imbes na kumustahin niya ako, sabi ko na nga sa'yo, antayin mo na kami, parang ganon, yung pinapagalitan kanya, hindi ka pa niya kinukumusta, pero parang siguro dahil sa gulat din niya, kasi bakit nauna na ako, ganon. So, ayun, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon sa pagliligtas niya sa buhay ko nung time na yon. Tapos, yung pangalawa naman po, na aksidente ko, yung sa anda naman po sa may crossing, sa may 5-star, kung nakapunta na po kayo doon. Yung tatay nung bata, bumili yung dito po sa Al Grocery. And then, nung paparating na naman po ako kasi mabilis nga, sumunod siya sa tatay niya doon sa may grocery. So, sigawan na yung mga nandito sa may gilid. Kasi paparating din nga po ako, ito matakbo yung bata. Ayan, nung naiprino ko po siya, pero talagang nabunggo ko siya. Tapos, tulungan ko sana siyang tumayo, pero tumakbo naman siya ulit. Pero wala yung sapatos niya. Sabi ko, Lord, sapatos na naman. Anong meron sa sapatos? Tapos sabi ko, bakit natanggal lang yung sapatos ng bata? Tapos tinanong ng papa niya kung anong nararamdaman niya. Bakit siya titla-titla? Hindi kasi daw, nandidiri siya sa may semento, kaya siya nagtititlay-titlay na tumayo na pumunta sa kay papa niya. So sabi ko, Lord, thank you ulit. Kasi alam ko malakas yung pagkatama ko sa kanya, natanggal lang yung sapatos niya. Kaya yun, yung pangalawa. And then yung pangatlo po, doon sa may crossing ng Asbury. Prone area din po yun ng mga na-aksidente. Marami na pong namatay doon actually. Nung na doon po kami sa Asbury, may tindahan po kasi kami doon sa dorm namin. Laging may po doon, natutumba talaga sa may Asbury. Tapos nung gabi na yon, nung bumili ako ng ulam namin sa palengke, ordinary days din, lagi naman akong dumadaan. Tapos bigla na lang may kumabig doon sa Monobelo ko na sobrang lakas. Kaya pinatigas ko yung kamay ko. Tapos nung didire-diretso na ako, akala ko naputukan po ako ng gulong. Eksakto naman na doon sa labas si pastor. Sabi ko, naputukan ako ng gulong, nanginginig yung tuhod ko, muntik na ako dyan sa may paliko, sa may Asbury, sa bandang prone nga na aksidente. Tapos sabi ni pastor, sabi niya, matigas naman yung gulong mo. Ha? Sabi ko, yung persa na humatak sa Monobela ko. Sabi ko, alam ko na gawa ito ng, alam niyo na, yung bad spirit, di ba? Gusto ka nilang saktan, pero dahil protected ka ni God, hindi ka niya pababayaan. Amen? So, ganon. Yung bang, kahit gusto tayong saktan ng kaaway, pero pag ang Lord hindi papayag, wala silang magagawa. So, yun yung nangyari sa akin. Pangatlo. Yung pang-apat naman po, dito na sa may parang magkakakonect yung aksidente ko eh. Yun naman sa may tulay, dyan sa Bani. Di ordinary days, iba paliko, ganyan. Tapos bigla na naman po ako natumba ng walang dahilan na naman. Natumba ako, tapos siyempre bumangon. Sabi ko, alam niyo ko ulit kung anong masakit? Kasi maraming nakakita. Ang daming nakakita nun kasi, tinda po yata nun dati. Sabi ko na napapangiti ako sa daan. Sabi ko kay Lord, salamat kasi wala akong masakit ulit sa katawan ko. Yun lang nga, maraming nakakita. Sabi, parang nakikipag-usap lang ako sa Panginoon na yung gano'n binibiro ko lang si Lord. Sabi ko, Lord, kung yung panglima na aksidente ko, kung hindi mo na ako ililigtas, okay lang. So, gano'n. Thank you kay Lord kasi alam ko marami rin ako pagkukulang sa Kanya. Pero wala lang, napakabait lang niya sa akin. Kaya sa mga katulad ko na laging nasa daan, nagdadrive, lagi tayong manalangin bago tayo umalis. Kasi hindi natin alam. Life is too short. Ang daming promises ni Lord sa atin.
Pero never niyang sinabi nga na mabubuhay pa tayo bukas. Kaya ayun, alag sangit aklat. So yun lang po, maraming salamat po sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Magandang gabi po. Okay. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Yan, 4 na beses. Dandanak mabalo gaya man niya. So nga, ganad kabakat, iti sumarsarunopay, dani, napigsaakpay. Sige po, purihin natin ang Panginoong Diyos. Tama po yun. Every time na tayo po ay umalis ng ating mga bahay, every time na may pinupuntahan tayo o nasa loob tayo ng bahay natin, nasa labas tayo, kung ano man yung atin pong ginagawa, we need to ask for God's guidance and protection. Napakahalaga po nun, no? Na lagi nating hiniling sa atin pong Panginoong Diyos. So, yun po ay patunay na ang Panginoon ay mabuti sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tama po yung sabi ni Cherbeck, there are, kung hindi ako nagkakamali, more than 8,000 promises ni Lord sa Bible. More than 8,000 promises. Ano po? Pero never pinangako ng Panginoong Diyos sa atin na bukas buhay ka pa. So po pwedeng hindi na ako buhay bukas, po pwedeng hindi ka buhay bukas. No, kaya sabi ng Lord, lagi tayong maghanda. No, dahil hindi natin alam ang mangyayari sa atin. Amen po. 'Yun ang I believe isang pinapaalala ng Lord sa atin sa pamamagitan po ng testimony po na 'yan. No? Sige, madapay kakabsat. Meron pa po ba? Sige po, halina po kayo. Sino po ang gustong may binubulong po si Brother Bong dito sa akin, si Sister Kian Oril daw. Si Madam Kian daw. Yan. Good evening po sa ating lahat. So gusto ko lang pong i-share yung journey ko po. Masasabi ko pong napakabuti talaga ni Lord. Kasi po marami din po akong pinagdaanan bago po makapasa sa licensure exam po. Meron po yung time na nilihim ko siya, wala po akong pinagsabihan. Kumbaga, pamilya ko lang po ang may alam at mga tita ko po. Kasi po, dahil po siguro sa self-doubt, kasi nakakatakot din po kasi na baka hindi ako pumasa, mga ganun na naiisip ko po. Pero, sabi ko nga po, prayers lang po talaga. Nung nag-exam, nung na-reschedule po yung namin noon, exam po namin, kami pong magkakaklase noon, naiyak kasi po, handa na po kasi kami noon, pero na-reschedule po siya. Kaya nung pagkatapos po noon, parang nawalan po ako ng gana na mag-review. Hindi po talaga ako nag-review noon. Lagi lang sa gabi, lagi akong umiiyak, nagdadasal palagi. Sabi ko, kung para sa akin, para sa akin. Kasi alam ko naman na Diyos ang may plano sa buhay natin. Hindi tayo yung nakakaalam. Kasi sabi nga nila, bawat isa sa atin ay meron ng nakatadana, nakapalaran. At yun nga po, thankful ako na nakapasa ako. So, God is good po talaga all the time. Yun lang po. Thank you po. Thank you po, Ma'am Kian. Isa po sa ating mga future teachers. Yan. Licensed teacher na. Yan. Pero, syempre, may mga journey pa na tatahakin and let's keep on praying po kay Sister Kian, mga kapatid ko. Tunay nga po na
galing ng Panginoong Diyos at napakabuti ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kaya kapag kinikilala mo talaga na ikaw ay anak ng Panginoong Diyos, mga kapatid ko, ni-rest assure tayo ng Panginoon na hindi kanya pababayaan. Tutulungan kanya, hindi kanya iiwan, no? At laging manalangin lang tayo sa atin pong Panginoong Diyos. Amen po ba doon? Adapay, kakabsat. Meron pa po ba? Sige, si Ate Terry po. No, agsagana dagiti daduma, no, adapay, kakabsat. Last na po natin ito ngayong gabi. Ang may share ko lang po, gadiin po sa ating lahat. Ang may share ko lang po, kay buti-buti talaga ng Panginoon, hindi niya kami pinabayaan ng kapatid ko. Yung kapatid ko si Pok, pinagaling po talaga niya. Laking pasalamat ko lang po sa Panginoon, pinagdarasal ko talaga yan na sana gumaling na siyang tuluyan. Ngayon, gumaling na po siyang tuluyan, pero nahihiya pa po siyang lumabas-labas. Yun lang. At sana po tuluyan na rin siyang gumaling, bumalik yung dating masigla at saka malambing na kapatid. Ayan lang po, Pastor. Thank you po, Ate Terry. God is a God who heals. Pinangako yun ng Panginoong Diyos. Actually, sabi po niya sa aklat ng Exodus, I am the God that healeth thee. Po. So patuloy pa rin natin na isama sa panalangin si kapatid na Jeff, no. Nakakasama na po natin siya noon. So let's pray na mag-continue ulit yung desire niya na yon na makasama po tayo sa pagsamba. Okay po, adapay, kakabsat. Meron pa po ba? Adapay? Awanan. Sige po, yung mga testimonies po na yon ay patunay na ang Panginoong Diyos ay kumikilos sa buhay ng kanyang mga anak. Sa ating mga buhay. Amen po ba doon? No, kaya ito pong gawaing ganito ay pagsasanay para masanay po tayo na magbahagi ng kabutihan ng Panginoong Diyos sa atin pong mga buhay. Kwento lang natin yung goodness ng Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. No? Para lang po siyang, kumbaga, pag ikaw ay may negosyo, kinikwento mo yung iyong negosyo, tama po? No, yung iyong mga produkto. Sasabihin mo, ito maganda, ito masarap. No? Ang patunay nun ay kapag ka-epektibo yung produkto. So, parang tayo man din po, nasa business world actually tayo. No? Kaya lang po, spiritual ang ating negosyo. No? At ang produkto po natin ay yung buhay natin na pinagpapala ng Panginoon na ibabahagi natin sa iba para makita ng lahat at marinig po ng iba na ang Panginoong Diyos ay buhay at totoong kumikilos siya sa buhay ng kaniyang mga anak. Kaya patuloy po natin ay bahagi. No? Pagka may pagkakataon ang ginagawa ng Panginoong Diyos sa atin pong mga buhay. So praise God po sa lahat ng mga nag-share ng kanilang testimony ngayon pong gabi na ito. Hiniling ko po na tayo pong lahat ay tumayo sa pagbasa ng bahagi ng banal na kasulatan na babasahin po sa atin ng lingkod ng Panginoong Diyos. Ayan, makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Sinasabi dito, ito ang naganap ng ipanganak si Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit, bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Verse 19, subalit, dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Verse 20, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Verse 25,
Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Verse 23, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Verse 24, nagising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. And lastly, verse 25, ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jesus sa sanggol. Ito ang salita ng Diyos sa mga anak ng Diyos. Amen. According to your word, according to your promises, I can stand secure. Guard upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. Be it unto me. According to your word, according to your promises, I can stand secure. Guard upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. Tayo po mo po, sakbay nga mga gantay, ti minsay ti kanta, ay ti minsay ti sao, denggan tayo ti minsay ti kanta, babaan kadagiti youth choir.
Ayan, isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. God is good. And all the time. Ayan. Ngayon po ang ating ikapito or ikahuling gabi ng ating simbang gabi. Ngayon, kung nakinig po talaga kayo sa anim na natalakay natin or napagbulay-bulayan nating mga salita ng ating Panginoong Diyos, ano nga po ulit yung pang-unang gabi? Pangalawa? Pangatlo? At pang-apat? Para sa mga mago. Panglima? Ay hindi, para sa buhay ni Ana. Panglima yung sa mga mago. At yung pang-anim? Since ano nga yung, di ba po, nakalimutan ng Cherbeck yung ano niya, manuscript niya, ano po yung napagbulay-bulayan natin nung isang gabi? Patungkol po saan? Sa pasasalamat at sa panalangin. Ngayon naman po, dumako ulit tayo sa ikapitong gabi na ng salita ng ating Panginoong Diyos entitled Biyaya ng Diyos para kay Jose, mga pagpapala sa likod ng pagsubok. Ayan, tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon Lord, magandang gabi po muli, Father God. Lord God, maraming salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli, nandito kaming mga anak mo, Father God, upang magsama-sama, Panginoon. Magpalakasan, Father God, makinig sa mga salita mo, Panginoon, na iyong ihahayag sa gabing ito, sa oras na ito, Father God. And Lord God, ilagay mo po nawa ang iyong lingkod sa iyong likuran, Panginoon, upang maihayag ng maayos, Panginoon, iyong mga salita, Panginoon. And Lord, nawa, may makuha kaming mga aral, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Sa ikapitong gabi, Panginoon, ng simpang gabi, Father God. And Lord God, maraming salamat po muli, Father God. Nawa yung Holy Spirit mo po, nawa yung mamutawi sa mga oras na ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, akin pong muling babasahin ang ating teksto or scriptures na magmumula sa Matthew chapter 1, verses 18 to 25. Sabi sa verse 18, ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit, bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Mag-isilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen na magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kaulagan nito ay kasama natin ang Diyos. Na magising si Jose, sinabi niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit, hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at si Jesus ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ayan. Ngayon po, ulitin ko po yung title natin ngayon, Biyaya ng Diyos para kay Jose. Mga pagpapala sa likod ng pagsubok. Ngayon, tatanungin ko po ulit kayo, sino nga po si Jose? Hala, di niyo po kilala si Jose?
Ayan, asawa ni Maria. Sabi dito, ang awaiting blessing ni Laura Story ay nagpapadala sa atin ng mga pagsubok sa buhay na maaaring maging mercies in disguise. Sa buhay ni Jose, nagkaroon siya ng isang mercies in disguise, which is pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na mabuntis si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pinagkaloob niya ang ating Panginoong Jesus upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. At ang sabi dito, ang kwento ni Jose or ni Joseph, ang ama ni Jesus, ay isang malinaw na halimbawa nito. Sa unang tingin, ang pangyayaring dumating sa kanya ay masamang balita. Ngunit, sa katunayan ito ang naging daan ng mga dakilang pagpapala mula sa Diyos. So basically po, pinano na ng ating Panginoong Diyos kung sino yung magbubuntis or magdadala sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Pinili niya na yung babaeng magiging ina niya, magiging biological mother niya, which is si Maria. So, dun pa lang, may blessing na. May blessing na sila ni Jose. Yun yung mercies in disguise ng ating Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Ngayon po, may dalawa po akong puntos or 2 points ng mercies in disguise ng ating Panginoong Diyos. First point, isa lang kasi, but may with S yun. First point, trials can be blessings in another form. Sa Tagalog, ang mga pagsubok ay maaaring bayaya sa ibang anyo. Ayan, di ba nga si Jose or si Joseph, nakaranas siya ng mga ibang ng mga pagsubok. Doon pa lang, sinubok na siya ng Panginoong Diyos. Sinubok na siya. Bakit? Di ba, hindi niya nga sinipingan si Maria, di ba? Pero, nabuntis siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Binalak niyang hiwalayan si Maria ng dahil doon. Pero sinabi ng ating Panginoong Diyos sa kanya, hindi niya dapat hiwalayan si Maria sapagkat yung pinapanganak niya ay ang ating Panginoong Jesucristo, which is siya yung magliligtas or mag-aalpas sa atin sa ating mga kasalanan. So sabi dito, ayan, may katanungan po ako sa inyo. May tanong or katanungan po ako sa inyo. Ano po yung mga trials or pagsubok sa inyong mga buhay na nagiging mercies in disguise ninyo? Ano po? Tulad na, ito, for example, tulad ng pagbubuntis ni Maria or ni Mary bago ang kasal nila ni Jose. Nabuntis si Maria, hindi pa lang sila nagpapakasal ni Jose. Ito po yung example or halimbawa ng mercies in disguise ng ating Panginoong Diyos sa buhay ni Jose at ni Maria. So sa atin din po, marami tayong mercies in disguise na hindi natin napapansin na pinagkakalob na pala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Those mercies in disguise, sobrang pagpapala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Gaya nga ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay ni na Jose at ni Maria. So sabi dito, nung time na yon, ito ay naging mukhang parang kahihiyan kay Jose. Kasi nga, di ba, hindi niya nga sinipingan si Maria. Ngunit, nagdadalang tao na si Maria. Pero, ito na yung simula ng pinakadakilang plano ng Diyos sa kanila at sa buong sanlibutan. Ayun. Sa pangalawang puntos, trusting in God's plan in the midst of bad news. So, ayan, pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos sa gitna ng bad news, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga magugulong pangyayari. Ayun, si Sarah, for example, si Sarah at Abraham.
hindi sila naniwala sa sinabi ng ating Panginoong Diyos na magkakanak sila sapagkat sila'y may edad na, di ba? Hindi naniniwala si Sarah na pagkakalooban sila ng anak ng ating Panginoong Diyos. Which is, nagkaroon nga kasi kapag sinabi ng ating Panginoong Diyos, tutuparin niya yun. At yun nga ang nangyari. Yun po yung nangyari. Pinagkalooban sila ng anak na lalaki na pinangalanan nilang Isaac. Samantalang si Joseph or si Jose din, naman ay inakalang pagtataksil yun ni Maria sa kanya. Pagtataksil yung nagdadalang tao siya. So, akala ni Joseph, nakipagsiping siya sa iba. So, hindi yon. Ito yung plano ng ating Panginoong Diyos sa buhay nila. Naging bahagi siya ng, yung buhay ni Joseph, naging bahagi siya ng pagdating ng Misayas or Messiah. So, sabi nga dito, sabi ng isang pastor, God is a joker, but His joke is grace. Ayan. Ang ating Panginoong Diyos ay mapagbiro, ngunit ang kanyang mapagbirong mga sinasabi, ito ay napupunta sa mga grasya at ang biyaya ng Diyos, hindi siya biro. It always, tag nito, patuloy na dumadaloy o humuhubog sa ating mga buhay. Ayan naman po, dumako po tayo sa biyaya ng Diyos para kay, eto na po tayo, kay Joseph o Jose. So, may ano po ako dito, tatlong dakilang pagpapala or 3 great blessings. First one, Joseph was given the honor of giving the name to the Lord Jesus. Ayan. Binigyan ng ating Panginoong Diyos in the first place. In the first place pa lang, binigyan na ng ating Panginoong Diyos si Jose ng karapatan upang pangalanan ng ating Panginoong Diyos ng Jesus. So, basically, talagang pinalo ng ating Panginoong Diyos kung sino talaga yung magpapalaki sa ating Panginoong Diyos. So, si Jose, yung buhay ni Jose, siya yung nagpatotoo na ang Misayas ay anak ni David. So sabi nga sa Matthew chapter 1, ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. So sabi din sa Kawikaan chapter 21 verse 21, He who pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Ayan. So, yung buhay ni Jose ay nagamit sa buhay ng ating Panginoong Diyos. Panginoong Jesus, kasama ng ating Panginoong Diyos si Jose sa pagpapalaki sa ating Panginoong Jesucristo. So, sabi sa pangalawa, he became an instrument of God's purpose. So, si Jose or si Joseph ay naging instrumento ng ating Panginoong Diyos sa of God purpose. Kasama siya sa pagpapalaki, ay nga sabi ko, kasama siya sa pagpapalaki sa ating Panginoong Jesucristo. At kasama din si Jose sa pagliligtas ng sangkatawan. So, kapag wala si Maria at si Jose, hindi natin alam kung sino yung magdadalang tao sa ating Panginoong Jesus, di ba? Si Maria at Jose lamang naman po yung pinili ng ating Panginoong Diyos upang magpalaki sa ating Panginoong Jesucristo. At sabi dito, maraming nanglilingkod sa ating Panginoong Diyos ang nakakaranas ng hirap. Pero ang maging kasangkapan ng katubusan ay isang malaking biyaya. Ayan, si Maria at Jose po ay naging kasangkapan or naging instrumento or naging katuwang ng ating Panginoong Diyos upang makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. And sabi po at pangatlo, he accepted Mary, a partner in faith.
Ayan. So, sa mga kabataan dyan, piliin nyo na or piliin nyo na yung mga talagang alam nyo, yung nag-grow talaga, nag-grow deeper sa pananampalataya kay Lord. Hindi yung non-Christian or unreligious. Piliin nyo na yung mga religious na magiging katuwang nyo sa buhay. Gaya nga ng ginawa ni Jose. Tinanggap niya si Mary. 'Di ba? Nung una pa lang, nag-isip na siya, nagbalak na siya. Nagbalak na po siyang hiwalayan si Mary sapagkat nabigla siya kasi nagdalang tao nagdalang tao si Maria nang hindi man lang niya sinisipingan si Maria. Hindi siya sinisipingan ni Jose. Ngunit, tinanggap siya ni Jose. Tinanggap ni Jose si Maria. At eto nga, malaking pagpapala ang magkaroon ng asawang may takot sa Diyos. So, both of them ay may takot sa Diyos at patuloy na nagpapagamit sa ating Panginoong Diyos sa mga panahong iyon. Hindi sila nagdalawang isip na magpagamit sa ating Panginoong Diyos. So, for example, yung katapatan sa pagsubok or sheep among wolves. So, ang mga Kristiyano sa Iran, China at Russia ay hinahamak, pinapahirapan, ngunit nanatiling tapat. So, naalala ko, may nakita, nung nag-scroll po ako sa Facebook, sa Russia po ata yun, sa Russia po ata yung mga may pinatay na mga Kristiyano. So, doon pa lang, pinapakita ng mga taga-Russia na kahit patayin sila, andun pa rin yung stand nila, andun pa rin sila, nag-i-still pa rin sila na pinapakita nila kung gaano sila ka-faithful sa ating Panginoong Diyos. Kahit patayin sila or hamakin man sila ng kaaway, ng mga kaaway, patuloy na pinapakita nila sa buong mundo na ang ating Panginoong Diyos lamang yung nangunguna sa kanilang mga buhay. Sabi nga sa Revelation chapter 2 verse 10, "Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life." So si Jose, naging faithful siya sa ating Panginoong Diyos. At ayun nga, patuloy siya, ginamit siya ng ating Panginoong Diyos kahit na nung una, nagkaroon siya ng parang question kung bakit nangyari yun. And yun na nga po tayo, dumakot po tayo sa ating conclusion. Ang kwento ni Joseph or Jose ay patunay or patotoo na ang mga pagsubok ay bahagi ng mga dakilang plano ng Diyos. Kapag tinanggap natin ang mga mercies in disguise, makikita natin ang biyaya sa 3 puntos. Honoring and serving God or karangalan sa paglilingkod sa Diyos. Si Jose ay karangalan niyang maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Ino-honor niya sa kanyang buhay ang ating Panginoong Diyos. Pangalawa, fulfilling His purpose. Pagtupad sa layunin. At tinupad nga ni Jose ang plano ng ating Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Pangatlo, a companion in life who will guide us to Him. Or kasama sa buhay ng mga patnubay sa atin sa Kanya. Ayan. Gaya nga sa buhay ni Jose, siya ay naging companion ng ating Panginoong Diyos na nag-guide sa kanila. At ang ating Panginoong Diyos ay patuloy na ina-assure si Jose at Maria na ang kanilang anak, si Jesucristo, ang magiging tagapagligtas sa mundo, ang magiging magsasalba sa mga kasalanan ng mga tao sa buong sanlibutan. Sabay dito, tanggapin natin ang mga krus dahil sa likod nito'y mga biyaya. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Jose, Panginoon. Sa buhay ni Jose, Panginoon, na pinapaalala mo sa amin, Father God, na yung mercies in disguise mo, Panginoon, ay andito yung pinakamalaking plano mo, Panginoon. Pinakamalaking biyaya, pinakamalaking planong pinagkakalo mo sa buhay namin, Panginoon. Even though yung mga mercies in disguise namin sa buhay, Panginoon, masakit, Father God.
hindi namin nakakayanan. But Lord, sa likod na yon, kalakip, Panginoon, ang mga pagpapala mo, Panginoon. Kalakip doon, Panginoon, yung mga plano mo, Father God, sa mga buhay namin. And Lord God, ini-entrust po namin ito sa iyo, Panginoon. Na alam namin, Panginoon, na kaya mo kami binibigyan ng mga mercies in disguise, Father God, kasi ito yung plano mo, Panginoon. And Lord, maraming salamat sa buhay niyo, Panginoon, na patuloy, Father God, na patuloy kaming magtiwala sa iyo, Father God. Patuloy kaming magtiwala sa aming mga sarili, Panginoon, at patuloy na mas i-conquer namin, Panginoon, yung aming mga kinakatakutan, Father God. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat sa mga biyaya, Panginoon, sa biyaya sa buhay niyo, Panginoon, sa mga learnings, Panginoon, sa mga salita mo, sa mga oras ito, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. Ito lamang po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos na mabuti sa lahat. There are mercies in disguise. There are blessings in disguise. Ano po? So, po pwedeng nakapak ito sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. So, ang panawagan sa atin ng Panginoon ngayong gabi ay patuloy tayong magtiwala katulad ng pagtitiwala ni Joseph at magpasakop sa karunungan ng ating Panginoong Diyos. It reminds us, mga kapatid ko, ng wisdom ng Lord ay hindi natin wisdom. No? Yung kanyang kaparaanan ay iba sa kaparaanan ng buhay ng bawat isa sa atin. So purihin natin ang Panginoon sa 7 gabi na tayo po ay nagdiwang ng kabutihan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pag-alaala sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita natin ang iba't ibang estado ng tao. May mayaman, may mahirap, merong mga nasa katungkulan, merong mga tagasunod. Nakita rin natin ang iba't ibang mga katauhan sa pamamagitan ng mga mago, ni Joseph. Nakita natin ang buhay ni Ana, ni Maria, mga kapatid ko, at kahit yung buhay ng mga anghel na umawit sa ating Panginoong Jesucristo, nakita natin ang iba't ibang mga ginamit ng Panginoong Diyos sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At ipinapaalala po sa atin ng Panginoon na anuman ang estado ng tao, sila ay bahagi ng plano ng Panginoong Diyos. Anuman ang kalagayan nila, sila ay kinakailangang maabot ng salita ng ating Panginoon. At anuman din ang sitwasyon ng individual na buhay ng bawat isa sa atin, tayo po ang tinatawag ng Panginoong Diyos upang maghatid ng magandang balitang ito sa lahat ng mga taong hindi pa tumatanggap o marahil ay hindi pa nakakarinig sa mga salitang ito o magandang balitang ito ng pagdating ng ating pong Panginoong Jesucristo. Mga kapatid ko, mawawalan ng kabuluhan ang 7 linggo o 7 araw, 7 gabi na ito kung hindi natin gagawin at ihahayag ang ating mga natutunan at narinig sa atin pong mga mahal sa buhay, kaibigan, kamag-anak, kapatid, o kahit sinong tao na malapit sa atin o nakikita natin o nakakasalamuhan natin araw-araw. Paalala po natin lagi sa kanila na ang biyaya ng Pasko, na ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Wala itong pinipili. Wala itong kinikilalang estado, kundi ito ay para po sa lahat. Kaya mga kapatid ko, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, patuloy po nating dalhin ang mensahe ng biyaya ng Pasko sa lahat ng atin pong nakakasalamuhan. At patuloy nating ipakilala si Kristo na tagapagligtas, ang atin pong Mesaya. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo,
nawa po ay magawa po natin ito. Amen. Amen. Agyaman tayo, iti apog, sipod tayo sukat na imbag. Agnanayon ti napudno nga ayat na. Let us continue to worship the Lord. Let us worship through giving. Sige po, awitin po natin ang give thanks habang tayo po ay naghahandog ng ating pong mga handog, pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pamamagitan ng mga kaloob na ito na una mong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa pagkakataon, Panginoong Diyos, na muli makasamba sa iyo sa pamamagitan naman po ng paghahandog ng mga bagay po na ito. Tanggapin niyo po ito, maging ng buhay ng bawat isang nagsipaghandog, Panginoon, at patuloy na ibuhos ang inyo pong pagpapala sa mga bagay po na ito at sa bawat buhay ng iyong mga anak. Sa pangalan ni Kristo Jesus na yung bugtong na anak. Amen. Amen. Awitin po natin ang atin pong closing song, How Great Thou Art. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly
sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in. There on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Salamat, Panginoon. You are indeed great, Lord God, sa buhay po namin, sa buhay ng lahat ng mga taong sumamba, nagtiwala sa iyo, mula pa nung unang likhain mo ang sanlibutan, Panginoong Diyos. At ang iyong kadakilaan, Panginoong Diyos, ay mananatili magpasawalang hanggan. Salamat po. Ang iyong kadakilaan ay nakita namin sa iba't ibang kaparaanan, Panginoon. Sa buhay ng mga may hirap, sa buhay ng mga mayayaman at ng mga may kapangyarihan, sa buhay ng mga matatanda, ng mga senior citizen na tinatawag po namin, Panginoon, sa buhay ng mga mago, ng mga marurunong, O Diyos, sa buhay po ni Ana, Panginoon. Lord, sa buhay ni Jose, sa buhay ni Samuel, sa buhay ni Maria, Panginoong Diyos. Kahit sa mga anghel na inyong nilikha, Panginoon, na umawit ng mga papuri, Panginoong Diyos, nung isinilang ang amin pong Panginoong Sukristo, ang pangakong tagapagligtas, O Diyos. Salamat po sa lahat ng mga ito, Panginoon. Nakikita po namin at natututunan namin na ikaw po ay dakila at kumilos ka sa lahat ng mga ito, Panginoong Diyos. Nagpapaalala sa aming lahat, Panginoon, na mahal mo ang lahat ng tao at ang handog mong buhay sa pangalan ni Kristo Jesus ay para sa lahat, Panginoon. Hindi ka namimili, Panginoong Diyos. Hanggat ang tao ay gusto kang kilalanin, gustong magpakababa at magpasakop sa iyo, Panginoon, ikaw ay mananahan sa buhay po nila, O Diyos. Maraming salamat sa mga gabi, Panginoon, na kami po ay tinipon mo upang sumamba, magpuri po sa iyo. Ipagdiwang ang kapanganakan po ng aming Panginoong Sukristo. Katulad, Panginoong Diyos, ng balita ng mga anghel, ipinanganak sa bayan ni David ang aming tagapagligtas. Kaya salamat po sapagkat patuloy na binibigyan mo kami ng pagkakataong ipagdiwang po ito, Panginoon. At nawa po, O Diyos, hindi matapos sa buwang ito ang pagdiriwang na ito. Hindi po matapos sa gabing ito ang pagdiriwang na ito, Panginoon. Kundi ang pagdiriwang ng kapanganakan ng aming Panginoong Sukristo po ay patuloy na mangyayari sa aming mga puso at isipan araw-araw, Panginoon. At ang diwa ng Pasko, Panginoong Diyos, ay patuloy po naming gawin, sundin bilang disiplina sa aming mga buhay araw-araw, Panginoon. Ang pag-ibig, ang pagbibigayan, ang pagkakasundo-sundo, ang pagmamahalan, Panginoong Diyos, ang pagpapatawaran, Panginoon. Lord, salamat po sa Espiritu ng Pasko na inyo pong patuloy na niyayakap, itinuturo sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga
ginamit mo, Panginoon, na ang mga anak mo na tumanggap ng hamon ng pagbabahagi ng iyong mga salita. Salamat sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po sila, Panginoong Diyos, at patuloy po nawa na gamitin sa iba't iba pang mga kaparaanan upang mahayag ang iyong mga salita, Panginoon, sa pulpitong ito at sa marami pang mga lugar saan mo man sila dalhin, Panginoon. Sampu ng kanilang pamilya, pagpalain mo sila ng higit pa sa kanilang inaasahan nawa, aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dinadalangin ko rin po na ang bawat isang patuloy, nagtiyaga na pumunta rito, maghanda, makinig, Panginoong Diyos, ay pagpalain mo rin, Panginoon, ng bawat tahanan, ng bawat isa po sa kanila. Dalangin ko, Panginoon, ang kagalakan at ang kapayapaan sa Paskong ito sa tahanan nila, sa buhay po nila, dakilang Diyos. Higit po sa lahat, Panginoon, makaranas man kami ng mga pagsubok, patuloy mong itanim sa aming mga puso. There are blessings in disguise, O Diyos. There are mercies in disguise, Panginoon. Gawin mo kaming matapat, patuloy na naglilingkod, at nag-aalay po nawa ng aming panahon at buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat din po dahil pinatawad mo na kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At hindi mo na inaalala, Panginoon, ang mga nagawa naming mga mali, mga nagawa naming kasalanan na nagdaan na sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Kundi, pinapaalala mo sa amin, ito namin ang aming isipan sa mga bagay na panlangit at sa mga bagay na darating pa, Panginoon. At umasa na ikaw ang laging sa amin, dakilang Diyos. Sa gabi pong ito, patnubay ang hiling ko, Panginoon, sa aming pagtulog, sa pag-uwi ng bawat isa. At patnubay ulit sa darating po na bukas. At anuman pa yung gagawin namin sa lugar po na ito, ikaw pa rin po ang pumatnubay at maparangalan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, we lift to you our church, O God, ourselves, our families. In Jesus' name, Panginoon. Pagpalain niyo po ang naninikluhod sa iyong paanan sa sandaling ito, Panginoong Diyos. Ano man po ang kanilang mga kahilingan, Lord, I pray blessing, Father God. And I also declare blessing, Panginoon, mula sa mga bata hanggang sa pinakamatanda po sa amin ngayong gabi. Ito po ang aming pasasalamat ng may pagpapakumbaba sa pangalan ni Kristo Jesus at sa patnubay po ng inyong pong banal na Espiritu. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. When Christ shall come, with short of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoong Diyos, maging ang ating pong mga puso. Tanggapin ang bawat isa sa atin sa lugar na ito, maging sa lahat ng mga kasama naming sumasamba online, ang patuloy na parangal sa pamamagitan ng pagkilos ng ating Panginoong Diyos sa inyong mga buhay. Ang kanyang biyaya, ang kanyang kawan at pagpapala, ang karunungang nagmumula sa banal na Espiritu, ang pagliligtas ng ating Panginoong Kristo,
at ang pagbuhos ng kanyang siksik, liglig at tumapaw na biyaya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, tanggapin ang bawat isa ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay maghawak-hawak ng ating mga kamay at awitin po natin ang The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is thy kingdom, and thy power, and thy glory forever. Amen. Amen. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Tayo po po sa presensya ng ating Panginoon. Yan, alahin po natin ang palakpak ulit ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Sige, batiin mo ng Merry Christmas yung iyong kapatid, yung iyong katabi. Yan. At ngayon pong gabi, pray for them. Sino yung nasa right mo, sino yung nasa left mo, ipanalangin po natin ulit ngayong gabi. Okay po ba yan? So bukas po, magkita-kita tayo ng 4 p.m. Okay po? 4 p.m. po tayo magkita-kita bukas. Pero bago po kayo umuwi, ubusin nyo na po ito. Okay po? Ubusin na po itong mga nandito. Kung hindi po para sa atin, kuha po kayo. Bigay nyo po sa mga kapitbahay o kung sino pwede man pong inyong pagbigyan. Any other announcement po? Meron po bang announcement? Ang young adults? Sige po, maiwan po muna ang mga young adults and adults para po sa inyong practice. Bunot-bunot, kung magbubunutan po kayo or kung ang usapan po ninyo ay draw by number na, okay na po yon. Kanya-kanyang dala na lang po ng gift para bukas. Okay po. Pag-usapan nyo na lang po siguro kung magkano or kung napag-usapan nyo na po, okay na po tayo doon. Okay po? So, pero kung may mga magpa-practice pa po, mag-practice pa po ngayong gabi. Okay po? Mga kabataan daw po, especially mga kabataan. Last na po ngayon na practice ng lahat po ng mga kabataan. Last na ngayon, tama? So, wala na tayong gawing practice po bukas, much as possible, para makapagpahinga na po ang lahat bago po yung atin pong celebration bukas. Okay po?
So mga kabataan, maiwan po ulit muna ang mga kabataan. Mag-practice po ang mga kabataan. Lahat po ng mga kabataan nandito ngayong gabi. Okay? Sige, tayo po tayong lahat. Let's pray po sa ating food. Salamat po sa huling grupo na naghanda ngayong gabi po na ito. Let's pray. Lord, salamat ng marami sa unang gabi hanggang sa huling gabi ng amin pong pagsamba. At salamat sa lahat ng ginamit mo para ihanda ang pagkain, merienda na amin pong tinatanggap at tatanggapin sa gabing ito, Panginoon. Lord, we declare blessing sa mga naghanda, Panginoon, nag-prepare, and blessing din po sa food na prepare nila na amin pong tatanggapin. In Jesus' name, Amen. Amen. Good evening po and Merry Christmas po sa ating lahat. November 30 po, do not forget, yun pong ating New Year's Eve service. Congratulations everyone! Natapos po natin lahat ang 7 nights ng ating pong pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Andito po ba si Auntie Marie Tabot? Auntie Marie? Andito po ba si Bina? Bina, ate, pakikuha na po ito. Yan. Tapos, Nanay Hermina, Auntie Sally. Wala po ba si Auntie Sally dito? Carla, Sister Carla Clave. Dito po ba si Sister Carla? God bless po. Eva, andito po ba sila? Eva? Tapos? Ay, nasa hospital na siya. Ay, sige po, isama po natin sa prayer si Sister Eva. Asan na, ate, ate Marian? Okay po. Young people, halina po kayo, mga young people. Pagka nakakuha na kayo, natapos ng magmerienda, lahat po ng mga young people, nakasama sa presentation bukas, pasok na po kayo. Ukay-ukay po. Sige, halukayin nyo na yan, mga youth. God bless po. God bless everyone. Maging sa mga nakasama po namin sa online ngayong gabi.